Fourth stanza. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Second song, Blessed Assurance. Blessed assurance. And the first stanza now. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now press in my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above. Goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Magampo ta ang gihangyo si Brother Galio sa pag-lead sa opening word of prayer. Ngamoy kita, amahan na mong alangit nun, Diyos na mga gamhanan, nga makagam sa tanan. Amahan, nagapasalamat kami, yung kabuntagon, nga hatag ka namo, freely nga makasimba kami kanimo sa Espiritu kamatuoran, Lord. Dagan salamat sa imong kaayo, kanamo, Lord, sa imong kaluoy, nga di kami karon, Lord, simba diha sa imong tiilan, Lord. Nagapangamoy kami, nga limpyuhi kami sa among mga sala, imo kaming takos sa among pagsimba kanimo, bisan pa sa magpagdawat namo sa imong balaan nga pulong nga mo ang kinabuhi Ginoong Dios Ama. Dagan salamat na ampok namo kining tanan sa ngalan ni Hesus we pray. Amen. Amen. On our third song, Hold the Fort. Oh, my comrades. On the first stanza now. Oh, my comrades, see the signal waving in the sky. Reinforcement now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals near. Lay the answer back to heaven.
andam ato kagalingon para sa magwawali. Amen. May buntag tanan. No, we are now in lesson 14. No, so happy ta mahuman. Amen. No, so ato gihangyo atong Sunday school teacher this morning, Brad C. Please come and kuan bro, tudloy ang mga atong mga katawhan. Amen. Amen. Daghang salamat sa Ginoo no sa another opportunity nga maka-kat-on na pud ta sa ato ang discipleship. Mamarog ta ato sang basahon ang ato ang verse. Let's open our Bible sa Ephesians 6. Okay. Ephesians 6 verses saan na ni? Verses 5 to 9. Tara. Nanata? Say amen? Okay. Sige, ato lang dunganon sa pagbasa from verse 5 until verse 9. Okay, let's read. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall be received of the Lord, whether he be bond or free. And ye, masters, do the same things unto them, forbearing threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Magampo ta. Mahigugmaon ang mga amahan, Lord, daghang kayong salamat, Lord, nga aniya nasad kami karon sa pagkat-on, Lord, sa imuhang mga pulong. Daghang kayong salamat, Lord, sa imuhang mga pulong, Lord, nga nagagiya kanamo sa matag adlaw, nagagiya kanamo, Lord, sa amo ang pagkinabuhi, Lord, sa pagsunod ni Kristo. Lord, we pray nga imuha kong giyahan, Lord, sa pagbayin-bayin sa imong mga pulong. Tagay ko og wisdom, Lord, sa ako ang mga ipangsulti. I pray, Lord, nga imuha kong gamiton nga mahimaya ang imong ngalan, nga ma-emphasize ang imong mga lessons, Lord. And Lord, we pray nga imuha ming andamon ang among kasing-kasing ug hunahuna sa pagpaminaw. And we also pray, Lord, nga mag-reflect me sa mga lessons aron amo kining ma-internalize, Lord, and ma-apply namo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Giyahiming tanan, Lord, all this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, nanata sa ato ang lesson number 14. And ang ato ang lesson sa lesson 14, kuan gani siya, practical gani siya. Okay, it's about my job and my employer. So most of us here, especially katong mga parents or mga young professionals, natay mga trabaho, no? Ang uban na ay negosyo. And ang uban pod kanang sana na negosyo na po'y trabaho. Kanang kuan ba kana say tawag gani hustler. Hustler kay ba? Grabe og kuan mo trabaho pa mo negosyo pag yun. Now, karon in this lesson, we will learn how to align our Christian life sa atoang job. Kaya ngano, as we all know, ang atoang trabaho kay is kanang is of the world. Do you agree? No? Ang atong trabaho is kalibutan nun. Wala tay mabuhat ana. Kay kita pud naa pa mo ta sa flesh. So wala man siguro trabaho nga ko ano kanang sana musildo pariha ani atong trabaho. Wala trabaho nga kanang spiritual work ba nga musildo para sa atong trabaho. So let's also realize nga even the earthly things of this world will be used by God to support our spiritual needs. Ana siya. So sa kupang giingon, we will learn how to align our spiritual life sa atong trabaho. Dili the other way around kay ngano wala man tay kakayahan nga ang ato ang trabaho atong i-align sa ato ang spiritual life. Di ba? Kay kinsa ra man ta, mga trabahante ra man ta, mga empleyado ra man ta. And wala pud tay gahom nga makapa-change
that's God's power dili atua. Ang atua lang is unsa? Ang pag-spread the word, paggiya sa atong mga kauban, unya ang Ginoo nay mulihok silang kasing-kasing, di ba? Amen. Okay. Now, before we talk about our jobs, atong unsay relationship sa atong jobs ug sa atong spiritual life, let's talk about these two things first. Number one, napaday question di ay isang attitude ato ni tubagon late. What should be my attitude towards my job and my employer? Okay, ato nang tubagon later. So first things first, atong kung ano nang first nga topic. Muna na sunod, Brad? Okay. Sige. Now, nakabutang diya, all saved people are called to full-time Christian service. Diba? Full-time Christian service. So, if ikaw saved ka, dili na ta kinahanglan ingnon nga serve. Dili na ta kinahanglan ingnon nga, uy, ari diri appeal sa mga ministry. Kay ngano man, the moment nga nakasabot ka sa salvation, it should be also the moment nga nakasabot ka sa imong calling. Nakasabot ta sa atong calling, di ba? Nakasabot ta nga tungod sa gihatag nga kaluwasan ni Jesus sa atua, nahimo tang anak sa Ginoo, nahimo tang servant sa Ginoo. Di ba? And automatically nahimo ta niya nga mga ministers. Nahimo ta niya nga sumusunod ug nahimo ta niya mga trabahanti. Amen ba? Do you agree? Now, we are called to full-time Christian service. Wala gingon dira half-time. Wala nag-ingon nga tunga-tunga lang. 'Di ba? Of the world, of God. Ari sa kadiri sa kuan niya, sunod na sad ari sa ka sa of God. Gingon dira full-time Christian service. And we have to remember, our vocation is to serve Christ. Unsa man ang vocation? Vocation means career or calling. Atong basahon diri unsa man nga ato ang vocation di ay as Christians. Atong basahon sa Ephesians, nagipunta sa Ephesians. Okay. Ephesians 3 verses 6. Ato na lang dayonon bad sa verse 6 until 9. Atong dayonon. So, sugod ta sa verse 6. Yes. Chapter 3 kana. Okay, let's read. That the Gentiles should be fellow heirs. Unsa man ang heirs? Sumusunod, tagapagmana. Mao na ang atong vocation. And partakers of His promise in Christ by the gospel. Si Paul ang nag-ingon ani, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given. Tara, ang vocation nga giingon, that I should preach among the Gentiles. Sa kaninga time, ang ilang gipasabot Gentiles kay mga non-believing people. Di ba? Oo, mga dili Jews, mga Gentiles. So, man siya, to preach, asa na ko to? Verse 8, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the ministry. To nag-iingon dito, verse 6, kita ang ears. Kita ang sumusunod. Since kita ang sumusunod, niingon si Paul sa verse 8, we should preach among the unbelievers. Mao na atong vocation. And unsa pa? And to make, why we should preach? To make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, klaro kayo, no? Ang atong vocation is to be the ears, taga sumusunod, nga mo preach sa gospel of Jesus Christ, so that the unbelievers or other men will see, will realize, and will believe. So, mao na siya ang ato ang vocation. Next one, sa ato ang full-time Christian service, letter B. Each member, we have to remember that each member is an integral part. Unsa man ang integral part? Essential, importante. Of the body of Christ, and we have to contribute.
as part of the body of Christ. Atong basahon sa Ephesians 4:16. Nagyapon to sa Ephesians. 4:16, let's read. From whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual, working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Nato diri giingon, tanawan ninyo sa chapter 4 gihapon, verse 12. Verse 11. Naigiingon diha. Familiar na kita ni, and he gave some apostles and some prophets, evangelists and pastors and teachers. For what? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So even though we are different people, we have different roles, our main objective is to edifying, perfecting the saints for the edifying of the body of Christ. That's our full-time Christian service. Amen? Amen. So, we have to remember nga, kanang, sa sige pa natog balik nga, dili ta magsig-ingon nga, kanang, ay, wala kayo ko'y gamit diri man. Ay, dili man kay ko, kanang, wala man kay ko kakita sa ako ang skill, sa akong talent nga magamit diri. Dili siya yung nana. I remember one anime man to, anime. War sila ba? War. Nag-war sila niya. Ang mga main characters mo na nag-away. Naabot na sa time nga main characters ni sud na sa eksena ba. Ang mga sidekicks, ang mga kuan lang, nagtanga na sila. Nya nakita sa usa ka main character nga kanang lamurag hopeless mga ilang mga naong. Ang uban nagsige nag-ingon nga, grabe silang away, ay murag wala naman tay gamit diri. Naruto ba? Naruto. Wala naman may gamit diri. Tug niingon ang usa ka main character ni kanang telepathy siya, ano siya nga kanang ayo mo kawad og paglaom. Tan-awa ninyo ang ilang away. Maybe karon wala pa kay gamit. Maybe karon dili pa mo kasud sa away. Pero time will come nga makasud na mo magamit na inyong skill. You just have to observe. So kana ma-apply sa na nato nga logic ba nga maybe wala ka diri sa choir, maybe wala ka diri, or wala ka sa bisag asa nga makita sa tao. Pero naaday ka sa dili makita sa tao. Maybe maayo kay ka mo tambag, di ba? Maybe maayo kay ka mo mutudlo. For example, good, ang Sunday school sa mga bata karon makita ba nato? Wala, pero dako kay gamit. Di ba? Sa tawag gani, kanang mga nag-saturation. Although makita nato sa Facebook, pero wala nato makita sa live. Pero it doesn't mean nga wala galihok. It doesn't mean nga wala sila magamit. So inana, we have our time. Ayaw lang og ka-discourage, just wait for our time. So mao na siya nga, we are an important part. So dili ta mag self-pity. Nga, ay, di mo ko kamao na. Okay, remember, false humility is sin against God. Because we are, si tawag ni atong gipakagamay ang iyang gihatag sa atua ba? So inana siya. And there are many ways to spread God's word. And we have to remember that this is a collective effort. As a church, this is a collective effort. Unsay meaning sa collective effort? Meaning effort sa tanan. Dili lang sa usa ka tawo. Dili lang ka pastor, dili lang sa mga leaders, but everyone's effort. Inana na siya dapat dili kay magsalig lang ta naabitaw sila kani mga leaders, naabitaw sila dili. We have to contribute also. Now, the next one, sa atong full-time Christian service, we have to remember that our service to God is to be all times. Kinahanglan all times. Atong basahon sa diri na lang, 2 Timothy 4:2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Naging nga, in season and out of season. Kung sa ato apang kuan murag kanang bisag dili panahon ba nga kanang, let's say for example kanang dili panahon sa saturation, dili panahon sa street preaching. We have to be always ready. I remember sa among experience sa young people saturation kanang dito mi sa kuan asa na padung dia Agos diha mi na-assign
Amen, assign. Kami to kuyog nila Pearl, nila kisap to mga girls. Ako ra usa laki. Nami naghatag mi gospel tracts niya padung na mi uli. Padung na mi uli. Naagian na mo tong mga kanang internet service kuan bitaw. Internet service kanang Converge man siguro no? Converge to no? Pag-agi na mo nihatag mi nila. Kay padung kuan man hapit naman time sa amo ang gi-schedule nga time. Ana hatag mi pag-ingon. Napit na usa kalit nga niya na siya nga. Paghatag mo ana siya nga wala day kanang kuan bay kanang wali ba? Walihimi ba? Nya ako ra may laki. Nya kanang wala na bitaw sa ako ang wala na sa akong mindset ba nga padung mi uli. Wala na sa akong mindset nga kuan kay time na. Nya nakulbaan ko kay dili man kanang wala na ko nag anticipate ba. Nya murag dili ko ready mentally. Kulba lagi na ko ato nya wa man koy kapasahan kay mga babae man akong kuyog nya laki man sila puro. So ako jud ang ni kuan, wa jud koy choice. Ako jud ang ni wali ani share sa gospel ni so, nag-soul winning me. So mo to yung nana. Siya ang katong niingon nga wala di wali ana. Nya napoy usa nga ni apil sa paminaw. Nya mutubag-tubag ra ba? Tubag ra ba? Pag abot atong katong sa kuan niya nangutana na ko niya so kanang ana dili gid sa atong maayong buhat nga kanang maluwas ta kay mao gini giingon sa kuan niya. Nangutana ko niya so unsa toy question ako basta ang tubag kay unsay paagi ba murag assurance na siguro to. Ano siya nga tubag ditong usa nga dili maoy nag-ingon ba siya. Aw depende gini sa atong kuan gipambuhat. Mo pag pag-ingon ako nga dili ko. Ko nga kay kuyawam ko basin nagpalaylay ra ni siya ba nya kanang debatihon ka ba. Nya mo to ni ana lang ko niya nga di kanang unsa man na bad nga kanang niingon man gid ang Bible nga dili gid sa atong mayong buhat. Nga dili bisan pag unsa ta kabuutan kung wala gid tay Ginoo sa atong kasing-kasing. May gani ka wala na siya ni tubag. Tandol lang siguro to siya. Pero inana ba no kanang bisan pa og dili ka ready, kinahanglan makakuan kita, sa mga inana nga senaryo ba maka-preach kita sa gospel gid. Saya out of season, even out of season. Bahala kul ba anta kay numdum ko ni Kiyabiyong. Nas Kiyabiyong. Kita ko ni Kiyabiyong magkurog na siya. Pero grabe kay muwalis Kiyabiyong sa kanang kuan ni. Pero magkurog siya ano na siya Bible. Exact siya na kuha pero magkurog na yang kuan. Pero di ba bisag ngayon na di siya physically ready ba pero ang iyang spiritual ug ang iyang mental ready gid siya mo gira gid siya. So mana siya, we have to be ready at all times. Next verse. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, mana siya. Okay. Our next topic. Ano? So, the primary purpose of our job is to support our ministries. Now, sa ako pang giingon ganiha, ang Ginoo, even ang mga earthly things, ang mga earthly kuan nato diri is gamiton gihapon sa Ginoo para sa kahimayaan sa iyang ngalan. Pariha na sa ato ang job. Okay? Now, of course, next Brad. Unsa mga ministries ang ato ang isupport sa atong job? Of course, our first ministry is our family. 1 Timothy 3:5. 1 Timothy 3:5. Aton lang basahon. Let's read together, everyone. And, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? So, kung dili ka maayo sa imuhang pamilya, wala kay support sa imong pamilya, especially kaning mga papa, no, daghan kay mga issue nga kanang mga papa nga nibiya ba. Although napoy mga mama pero murag mas common ang case nga ang papa. No, kay namgoy usahay nga ang temptation manggod mas grabe ang bira sa temptation sa mga laki compared sa mga babae. So mo nang common kaayo sa mga papa, sa mga lalaki nga mubiya sa pamilya kay tungod kay nailain. So inana siya. So if ingon ana ta, Kristohanon ta niyo, if ingon ana ta, giingon, how shall he take care of the church of God kung di siya kamao mo take care sa iyang family? Diba? So we have to provide first, we have to take care first of our ministry, the first ministry nga gi-establish sa Ginoo ang ato ang pamilya. Next verse, napanay sa ka verse.
5:8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith. O lima ka nang, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Unsa man ang infidel? Non-believer. Wala gatuo. So if ingon na ta nga wala ta nag take care sa atong family, worse pa daw ta sa mga dili magtutuo. Ano siya? Because taking care of our family is biblical. Okay? Next, our next ministry, our second ministry is our church family. So atong basahon sa Galatians 6:10. Let's read everyone sa screen. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay. Household of faith, mao na siya ang atuang church. Wala may laing household of faith ang church naman. Galatians 6:10. Napay another verse sa Romans 12:10. Atong wala na ko nabutang diha pero atong ablihan. Romans 12:10. Na unsaon man unsa may giingon sa Bible nga unsaon nato pag-take care ang atuang church family. Basahon nato sa Romans 12:10. Nana. Okay, let's read. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. Affection means kanang mag-show ka og love. Ana, mag-show ka og love, mag-show ka og pag-care, inana, mag-show ka sa imong affection with brotherly love. In honor, preferring one another. So that's one way, di ba? One way to take care of our church family. Another one is 1 Thessalonians. Atong basahon sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 5:11. Na. Okay, nana? Okay. 5:11, let's read. Wherefore, comfort yourselves together. Ang kaning comfort dili na siya kanang comfort lang kanang in times of need or inana. Pasabot ani encourage one another. And edify means to support or to strengthen one another, even as also ye do. So mao na siya ang ways how to take care. I remember especially when we are in times of need, if ang ato ang brethren, if ang ato ang mga churchmates kay nasa in times of need, or kita ba mismo, di ba, naata sa emotional distress, naata sa physical pain, na ospital, mahinana, or mga unsa pa, mga spiritual battle na to, kinahanglan tag sa usag-usa nga mo support nato, di ba? I remember sa amo ang kato nag-overnight ang mga young people sa among balay. Mostly mga laki to. Pagkabuntag nag-devotional mi. Ang amuang gi basa is ang Proverbs 1. Entire chapter Proverbs 1. Ang giingon diha naa sa ato ablihon god sa Proverbs. Proverbs chapter 1. So Proverbs chapter 1. Okay, yeah. So amo ni siyang gibasa ang tibuok chapter, which is mostly about wisdom. Then usa sa among gi-share is kaning chapter 1 verse 5. Ningon diri, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Now sayon na kayo ang pagkuan nga kanang kung ikaw nakinahanglan ka og wise counsel. Sayon na kayo ang pag-determine nga murag nakinahanglan ko og wise counsel. Nakinahanglan ko og mutambag na ko og sakto. Pero ang pangutana, unsaon na to pag-determine sa wise counsel? No? Unsaon na to pag-determine sa wise counsel? So, akong gi-share sa ilaha nga usa sa ilhanan, of course, is ang spiritual. Kung spiritual ba na ang iyahang gipangsulti nimo? For example, nanitambag nimo, spiritual ba? And the other one is logical. Dili pwede nga ang nagtambag nimo kay utro pod nga emotional. Emotional nga tambag. For example, hilak kuya, ati ang akong kuan niya. Ang nagtambag sa nimo kay wa pa katiwas og storya kay mo pa. Naghilak pod.
kanang vulnerable kaayo ba no? Kanang weak sad ba? Weak sad sa emotions. Weak sad siya. Ang mahitabo man good, if full of emotions, muwagtang na ang diri. No? Males na ang logical kuan. So niana ko nila nga kanang if na imo tambag, if na mangayo mo og tambag, make sure nga ang tambag nga inyong madungog is logical. Unsa man. Like dili siya ang I mean ang response ba. If mo share ka ani nga tao, if mo share ka nga kuya nag-away mi ni kuan, kay ingin ani ang nahitabo, ingin ko kuya giaway jud ko ni kuan kuya, grabe kay siya. Ang mutubag po ni ang imo pong gipangutana kay, grabe pud anak niya ay. Salbahe mo ganun siya, Kristohano mo na siya. Di ba? Dili siya, wala siya kuan ba, wala siya guidance ba nga kana bitong matarong ka. Usa sa ilhanan is mana nga unsam din nahitabo. Nganong naingon ana man, nganong giingnan mo kaana niya? Unsa man day imo pong gibuhat? Di ba? Logical ba? Naa siya mangayo siya og reason. I-try sa nag-counsel nimo to understand what's the situation. Dili lang to respond to your situation. Di ba? Kay dili man na maayo nga kadungog ka, respond ka diretso. Dili. Kadungog ta, mangutana ta sa mga details para kasabot ta sa entirety of the situation, then diha na ta muhatag sa atong logical response. In connection with the spiritual response na to. So, maybe daghang pagpaagi, maybe daghang pag-ilhanan, but that's one common kuan siguro nga atong mailhan kung wise counsel ba na atong gipangutana. No? Sakto, amen? Mo agree mo? No? Kay kung suportaan niya ang atoang emotion lang, lisod kay wala tay makuha nga solution sa atong problema. So inana siya. And asa na tato? Kuan ako. Nanata sa second. So inana siya sa atoang inana pag take care. Gisulti na sa Bible unsaon nato pag take care sa atong church family. Next one, our third ministry, the lost. 2 Corinthians 5:20. Let's read together sa screen. Now then we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So, kuan nyo ang gi-highlight diya. We are ambassadors for Christ. Unsa man ang ambassadors? Representatives. Kung sa Pilipinas pa, ikaw si Auntie Claire. Kaya speaker ni kuan ba? Speaker ni BBM ba? Kung unsay gisulti unsay kuan ni BBM siya mosulti. Ana. Kita pod sa Ginoo, kita ang tigsulti sa Ginoo. Kay sa karon nga time dili naman mustulya ang Ginoo sa tagsa-tagsa. Di ba unlike sa time sa Old Testaments ug sa apostles, mga sa time nila nga musulti gid nila directly ang Ginoo. Sa atoa dili naman. No. So kita gihimo ta nga representative sa Ginoo nga kita ang ambassadors to the lost. So mao na siya ang atoang pag-support sa kana nga ministry, sa preaching ministry. We are the ambassadors. So that's why kinahanglan kita nga mo share sa gospel. If na ay mga saturations, opportunity for saturations, mo appeal ta kay nindot gina siya. Yeah. So mao na to siya. Now let's go directly sa atoang katong atong question ganiha aton atong tubagon. What should be my attitude towards my job? So kanina siya. Kani job gini siya sa kanang trabaho ginato nga trabaho. Okay, as we all know nga ang ato ang mga kauban mostly are non-Christians or non-believers. So unsaon man nato pagpakita og example. Next please. So view it as a ministry, not as a job. So double purpose siya. So nanrabaho ta para sa ato ang mga panginhanglan o nanrabaho po ta para sa atong pagpakita sa atong pagka-Christian, sa pag-spread sa word. Because, number one, we are a light representing Jesus. Now, Matthew 5:14, ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. A city kuno nga naa sa ibabaw sa bungtod, dili matago. So, ingon ana po doon ta dapat, dili ta magtago-tago. No? Kung ikaw Christian ka for a long time, sa imong trabaho, 5 years, 10 years na kas trabaho, pero wala pa sila kahibaw nga Christian day ka, murag lahi na siya. Dili na siya maayo. Because
you are contradicting what the Bible says in 5:14. You are the light of the world. A city that is in a hill cannot be hid. Pero ikaw natago nimo. So meaning gikontra nimo ang lesson ang gisulti sa Ginoo. Next one. Okay. And because our lives should reflect the Bible. Atong basahon 2 Corinthians 3:2 on the screen. Ready? Read. Ye are our epistle, which means letter, written in our hearts, known and read of all men. So as we all know nga, sa giingon pa no nga kanang kita ang Bible nga ilang makita. Bisang pag walay mga litra sa atong dagway, ang atuang mga nilihukan, ang atuang mga inistoryaan, ang atuang the way we deal with them is their Bible. Kay most of our kanang co-workers don't read Bible. Di ba? Even gani kita siguro sa una, wata maluwas. Even ako sa una, di ba pa ko naluwas? Ang tinuod yun ang giingon nila nga, murag, ang ok-ok na lang siguro yung nahimong Kristohanon. Kaysa nako. Kaya nga naman, ang Bible ito, naabugan. Nya, kanang ingon po nila nga, ayaw mo basa ng Bible kay makabuang na. Di ba? Kanang, sa tawag ni manipulating kaayo ba, no? Manipulating kaayo in, nya, misdirecting kaayo. Of course, mabuang jud ka kung wala kay guidance. Mabuang jud ka kung sa tawag ni wala kay Holy Spirit nga mo-guide nimo. Kay kuan pa lang daan, Job pa lang daan nga Job pa lang daan og Proverbs lisod kay sabton. Di ba mga sa tawag ni mga symbolic nga mga kuan ba kasagaran. Unya, the way pa gisuwat ang iyang mga syntax, ang iyang mga grammars, dili siya proper English. So lisod juga ayo mabuang juga kung wala kay proper guidance, wala kay Holy Spirit or wala kay guidance sa mga nag-una. Ana siya. So kanang let's remember always nga ang ato ang lihok ginabasa gina sa ato ang mga co-workers. Gamayng sipyat lang nato murag kuan na juga ayo kanang dako na kay na nga epekto sa ato ang pagkakristohanon. So we have to mind what we say. Pero nagyo sa masipyat no, even ako masipyat mangigo kanang mga storya-storya. Ana ba? So ang kuan lang ana is kung nagpirmi na pud mao na pud na di maayo. Nga kanang parihan gyud mo level sa dili Kristohanon ba? Nga pare the way mo mustorya kanang ilang balikas pud nimo. Ilahang mga kanang binuang nga grabe, binuang pud nimo. Nga kanang dili na bitaw align sa ato ang Christian life. Na siya. And next one. Mao na to. Then next one is our attitude I should have towards my supervisor and the company. So kani siya medyo crucial gini siya kay namogoy usahay nga ang atuang mga heads or atuang sa tawag gani mga supervisors ato ang mga leaders kay di ta kauyon sa ilang mga desisyon. Dili ta kauyon sa ilahang mga ipabuhat nato. But niingon ang ato ang lesson nga there should be a proper attitude towards them, towards the company. Next one. So unsa man dapat? So ang ato ang attitude dapat is we serve as if Jesus is our employer. So ay ko ina ipagawas imo imong bati nga batasan kung si Jesus imong employer. Dili, di ba? Ephesians 6:5. Let's read on the screen. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Kaning fear and trembling diri diningon nga gitawag ka sa imong boss, kurug-kurug din ka. Hala gitawag ko ni kuan sa manager unsa kay saan ako dili. Fear and trembling mura siya kanang deep respect sa imuhang kanang mas nakatataas imuhang position. So na with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ. Kay di ba kung si Jesus atong employer, sumusunod ta niya. So magbinuotan kita, naagi tay good works dapat. Same po na sa ato ang job. Dili ta magpaka say tawagan ni, dili ta magpaka maymay bitaw nga
unbeliever na siya niya. Ako kay Kristohanon ko, luwas ko ka na siya di. Nganong mas mulabaw pa man siya nako. Dili, di ba? Kay ingin ana, dili na ta humble. Wala na ta sa kabubuton sa Ginoo nga be servants. So inana siya. Next, so we have to think nga si Jesus atong employer, and we have to respect the authority of their position. Let's read on the screen Titus 2:9-10. Let's read together. And exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. Kanang not answering again, nga di mo tubag. Di magtubag-tubag. Now, lahi ng tubag nga nisulti ka sa reason, lahi po ng tubag nga nisulti ka kay natandog imong pride. Kikasabaan ka, natandog imong pride, nitubag-tubag ka. Murag nisaka ang imuhang taytok sa imong utok, wala nakaka-control, nitubag ka sa imong supervisor. 'Di ba? So dapat we have self-control as Christians. Of all people in your company, in your work, dapat kita Christians ang pinakataas og self-control when it comes to kanang mga conflicts ba. Kay lisod kayo if kita na mo buto. Mag-una-una tag buto niya, mas taas pagpasensya ang ato ang mga unbeliever friends. 'Di ba? Dili siya maayo nga testimony. Asa na ni nawa na ko sa akong copy. Tara. Now, we have to submit to their leadership. Of course, subjective ni siya. Subjective. It means it depends on the situation. Kay for example, if tagaan kanyag instruction nga dili nindot. Tagaan kanyag instruction nga maka-violate sa imuhang Christian belief, sa imong Christian faith, dili na pud maayo nga mosunod. Di ba? Niingon bitaw sa lesson nga submit to their leadership. No. Even gani sa atong parents, di ba? Niingon ang Bible nga, children, obey your parents. Pero it should be, unsa to'y sumpay? In the Lord. It should be in the Lord. Dili pwede nga, kanang submit lang ta. Okay? Kay tao man pud na sila. Napud na sila kasaypanan. Using it as an opportunity to show them a testimony of the Lord Jesus Christ. So, dili siya pasabot nga mo submit ta kay tungod kinahanglan ta magpaitoy-itoy kay basin ma-promote ta, dili sad. Basin tagaan tag bonus, but the main purpose is to show them a testimony ni Jesus. Yung ani din siyang Christian. Kadungog na mo nga moingon sila nga, lahi gud mo no? Kung wala pa ka naingnan na, murag pangutanan na unsay imong ipambuhat. Kung wala pa ka naingnan na, even sa imong school, dili man diri trabahan tanan, even sa school, kung maingnan mo nga lahi gid mo no, nindot na siya, kuan na siya kanang sa tawag gani. Complement. Christian complement na siya dapat sa atua. Kay which means nga we have shown them what should be a Christian. No, we have shown them kung unsay dapat action sa Christian. Yan na siya. So ayaw mo ka-insulto ana. Dapat kuhaon na nato as complement, Christian complement. Next one. So my attitude towards my supervisors and company, respect the company's properties. Kinsay kasawag pangawat diri. May mangkon. Tissue. Tissue. Dagang free tissue sa kumpanya. Ana. So respect their property. It does not belong to you. Even if ang kanang cellphone, gihat na may ubano nga muhatag og cellphone or mga sakyanan, indutan ano? I don't know, wala ko kabaw sa kanang unsay mga kasabutan ana kung imuha na bagid na. Pero if wala gani gi-confirm sa company nga imuha na, whether muhawa ka or di imuha na, wala gani gi-confirm ana, dili pa na imuha. Kinahanglan na nimo iuli if muhawa ka. 'Di ba? Kay dili na imuhang property, gitugyan lang sa imuha. Sama sa atong kinabuhi, dili ni atong property. So wala tay katungod nga mubuhat og kanang sana atong hugaw-hugawan, atong unsa pa na kanang kakuha mo nang sa mga Facebook videos nga dagko kay anak diri no? Mga arios no? Gabiya sa kita ano
Yan na po dyan diri sa ilong. Samot kita Pinoy, mga pisilat mo mga ilong kasagaran. Nya ipaana pagid nimo, samot. Lisod kay ipahingog mo, unsa nga paghingog mo ana? No? So we have to respect their properties. Dili ta mag-assume. Leviticus 19:11, ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. Ano siya? Next one, next attitude towards the company, respect your company's time. 2 Corinthians 8:21, let's read everyone. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Now, respect the company's time. Kani sadya, medyo, kuan kita ni kay, sadly, kusog kita mukurog sa company's time, pero di ta mukurog sa church time. No? Dili ta mahadlok, malate sa simbahan. Usahay pa gani kay murampa pa ta. Gikan sa entrance padong sa kuan, di ba? Murampa pa ta usahay, pero pag abot na sa company, late na kay ko. Kaya na may deduction. Di ba? So, ingana unta nga kung mahadlok ta sa late sa company, gi-respect na to ilang time, respect po ta sa church time. So, pasalamat nga si Pastor Johnny kay on time jud siya nga kuan iyang pag-lead sa ato when it comes to time kay on time gid siya dapat. So, yan na siya. Then next one, respect the company's time. Do your best for the company. Proverbs 18:9, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. So ang kato daw mga tapulan, igsuon sa, unsa nang waster? Unsa na Bisaya sa waster? Usikan, yes, usikan. Oh, kung ikaw tapulan ka, usikan ka, giusikan nimo ang time nga instead nga i-spend nimo sa kani nga nindot nga maayo, usikan ka. Ato lang dalion gamay kay hapit na time. So do your best for the company, pero ayaw ng attitude nga tagapagmana. Remember, dili ka tagapagmana, empleyado ra ka. Bisang pag-unsa nimo ka stricto sa imuhang mga kauban, dili maimuha ang kumpanya. Sige, next. Mind your own business. Kana, naiuban nga, nadyo'y uban no nga empleyado nga apil-apilon ba? So 1 Thessalonians 4:11, let's read everyone. And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. So kung naay away sa PICAS team, naay away sa PICAS cubicle, ayaw pag-apil-apil. Magichismis ka, nya, mahitabo, muhatod na pugag storya, nya mahibawaan nga, kitsa may gatod na yung storya. Si kuan ay Elvis ay, agoy, sakpan, naapil naman ka, kaya nag-apil-apil naman ka. No? So yun na, madaot ang testimony. So, mind your own business sa company. Okay, next. Kani, niagi na ta sa mga empleyado, ari na po ta sa mga, kasi Bisaya sa employer, basta employer. Ari na po ta sa mga employer. Some of us here, siguro tayo mga gihire nga mga katabang sa balay, siguro tayo gihire nga mga tiglimpyo, nga mga mo drive sa atua, or unsa pa na, mubantay sa mga bata. So, consider this as also nga employer na ka. So mao mo gina siya, employer na ka. So kana tanawa ang picture, boss ba ka or leader ba ka sa imuhang mga empleyado? Next. Now, as employer, unsa man nato pag-check kung naka-align pa ba ta? Mura di mo ko employer. Naka-align pa ba mo? So you can ask yourself these questions. Number 1, do I treat my employees justly and equally? And do you set standards for them nga ikaw mismo ang dili mo buhat? No? Maybe as a boss, you have the right nga muingon nila nga ayaw nig buhata pero ikaw mubuhat ka. Maybe you have the right. But as a Christian boss, dili siya pwede. No? Kay Jesus Christ is our example man. Kung unsay gisulti ni Jesus Christ, iya man gibuhat. So kita nga sumusunod niya, inana pud ta bisag kita ang kamo ang boss dai wa koy labot.
Bisag kamo ang boss, no? Kay dili man siya makristuhanon kung magkuan lang ka. Same bitaw sa kanang kita mga leaders. Kung moingon ta nga bawal ni. Nya ikaw day ang nibuhat. Di juga makakuha og respeto. Bisang pag ikaw pud ang bossing, bisag ikaw ang employer. Nya sikag ingon sa imuhang employee nga ingani ang buhata, ayaw na gibutang diri, ayaw na kuan diri pero ikaw mao na imong gibuhat mismo. For sure ang imong mga employee ha, kuan ko diyan ikaw ram gani mismo. Di ba? So wala nawagtang ang respect because sa imuhang rules mismo ikaw ang nag-break and you are not treating them kanipod treating them justly and equally. If ang employee nimo is doing extra, credit where credit is due. Hatag pug extra. No? Kanang pahalipay ba? Dili man siguro dako nga pahalipay, pero at least in recognition sa imong employee nga nihatag og extra. Kung 5 to 8 ang iyahang trabaho or 8 to 5 iyang trabaho, ni stay siya until 8 o'clock, kay tungod na apay kinahanglan tiwason, give credit where credit is due. So kanang mga kumpanya nga di mo mag free OT, likayin na ninyo. May gani sa amo kay dili free OT. Discretion na nimo. Pero inana ba no? Kanang justly and equally ikaw as an employer. Colossians 4:1 ato sang basahon. Colossians 4:1. I-flash na lang there pero madali. Okay. Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. So mao na siya nga atong gihisgot giniha. Next. So another question for the employers. Am I considering their needs or just my self-interest? Imo bang, even ang imo mga employees, mga tao mo sana, di ba? Nausay, masakit sila or ilang family masakit, kinahanglan sila mo biya or mo absent, inana. Ikaw nga employer ka, moingon ba ka nga ayaw sig absent. Gisulduan ka nya mo absent ka. Nya mao ni ang reason. Ang reason niya is kanang emergency or mga dili jud makontrol nga situation. Pero ikaw nga employer di nimo sugtan. Di ba? Kay if imong sugtan kanang dili mabuhat ang mga trabaho. So dili siya makataw, no? Aside sa dili siya makakristohanon, di pud siya makataw. Di ba? So kana ask yourself if you are considering their needs or ang imuhar bang kaugalingon. Philippians 2:3 palihog ta. Philippians 23 ba to? 2:3 ana. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each other esteem other better than themselves. Mo ba na sakto ba? Asa na ko ani? Dara. Philippians 2. Sakto lagi. 2:3. So kana day nga kuan. Let each esteem other better than themselves. So imong kanang kuan ba? Kanang magpakabana ka sa uban. Esteem each other. Esteem other better than yourselves. Kay that's a servant attitude, di ba? Pareha ni Jesus. Wala siya ni ari tungod kay ganahan siya or tungod kay makagain siya. Ni ari siya to serve us para maluwas ta. Next one. Next question. Am I trying to be a leader over too many things? Basahan na to first, James 3:1. James 3:1. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. May pinayubang employer nga kana bitong sa gikuan pa kanang micromanage. Familiar mo na nga term, micromanage. Kung ikaw employer ka nga magsige kag bantay sa mga lihok sa imuhang mga employees, mo na siya micromanage. Ikaw na lang kaya buhat kay murag sayop man tanan imong makita. Di ba? Sayop man tanan imong ay lagi nagkuan na, dili inani pagka ugma na sad ayo lagi nagkuan na. Dili man ka kamao mo drive, ako drive eh. Imong empleyado na as passenger seat, ikaw nag-drive. Na ma'am, arita diri ma'am. Ikaw na gitudluan.
Di ba? So don't be a leader of too many things. Giingon sa verse, kato greater condemnation. Yeah, shall receive greater condemnation. Remember, mas daghan kag i-take nga responsibilities kung ma-fail na sila tanan, mas dako nga problema. Di ba? Meaning mas dako ang blame nga imong madawat. Kay ikaw guni giako guni mo tanan trabaho. Di ba? Wala nimo gi kuan ba? Disseminate. Next question. So as an employer, am I maintaining a servant attitude? Mark 10:42 to 45. Time na. Now, but Jesus called them to him and said unto them, "You know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them." Next. But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. So bisag ikaw pa ang boss sa imong kumpanya, bisag ikaw pa ang employer sa imong mga empleyado sa balay or sa imong small business, kinahanglan servant attitude gyapon ta. No? Mo di ay. Nga ta magyud nga wa mo kuana. No, servant attitude gihapon mo. Kay not as a person, not as a human being, but as a Christian. No, dili tungod kay moay giingon sa balaod sa katawhan, but moay giingon sa Biblia. Okay? Na substance? Next one. Now, kani di gini siya malikayan, naagid tay mga spiritual struggles. Now, the question is, what if my job conflicts with spiritual matters? Unsa man siya, daghang ini kita tanan naka-experience ani. Unsa may tubag? Pray for spiritual discernment. Especially if kanang common case ani kay kanang mga scheduling. Na-schedule imong company nya, na-schedule nga kuan sa simbahan. Pray for spiritual discernment nga unsay mas importante. Kay naamang goy mga activities kanang sa in reality no naagi activities sa simbahan nga sa kita mga empleyado pwede ra gyud nga dili lang sa kay importante ang kaning kuan kaning say tawag gani kanang naapog kay importante sa imong trabaho ba. Pero we have to make sure nga dili sa pirmi. Nga pirmi na lang po imong reason kay nakoy importante diri. Ay nakoy kuan diri di lang sa ko mo attend pastor. Ay di lang sa ko mo attend og inani kay pirmi na lang kawa ba. 'Di ba? So pray for spiritual discernment kung usa ang mas importante. Okay? Ang kuyaw pud ani og malipay pud ka. Yes, nami activity sa kuan. Naami kuan maka-absent, na ako'y reason mo absent. Kana po dili na pud na siya mao. 'Di ba? Next one, draw the line. Sa ako pa ning gi-mention ganiha nga let's say for example makatumong ka og kanang dili maayo nga employer, dili maayo nga supervisor. Kana makita nato sa kuan bitaw no sa TV nga kanang naay mga empleyadong babae gibasto sa supervisor or gihatagan sila task nga kanang maka-violate sa ilang personal space, maka-violate sa ilang privacy. Yan na. So, draw the line. Always draw the line. Say no if you need to say no. Ayaw pag-apa sa promotion. Kung ang promotion nimo is in exchange for your dignity, ayaw. Ang kanang imong promotion pwede na mawa, pero ang dignidad nga nawa nimo dadon na nimo tibok nimo kinabuhi. Di ba? Bisan pag usa na kada presidente na ka pero imuha dayong gi-exchange ang imuhang dignidad, dili na maayo. Sunod. Now kani, how do I handle persecution? Di gini siya malikayan, naagi ni siya diri. So, daghang persecution pero there are two reasons nganong i-persecute ta. First one, understand why nganong gi-persecute ta. Okay, there are two reasons. One is our improper behavior. Na usahay daghan kita og kanang kuan kita kanang sana pakalimpyo kita.
Usahay pakalimpyo kay ta nga gi-persecute ko nila kay inani pero wata ka realize nga improper na detong behavior. Di ba? Ni comment na sila og bati sa atoa, giingnan natin nila og dili maayo kay tungod ra pud sa atong improper behavior which is unchristian like. No? So dili ta directly mo ingon nga kanang kuan, grabe jud niya kung basta unbeliever mao gid na. Di ba? Basta walay Kristo sa kinabuhi, ingana gina sila mga batasan. No, blame dayon ta ba? Pakalimpyo dayon ta ba? So we have to ask first ourselves, unsa day akong gibuhat ngano nakaingon man siya ana? Mao di ay kay nasulti day ko ni. Mao di ay kay nabuhat day ko ni which is dili dapat. No? So ingana siya. Know the reason. Next one, our proper testimony is an offense to someone. 1 Peter. 1 Peter. Paliw kita. 16 to 17. Now, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. So kana di nato malikayan nga naadyoy kanang mahangan ba? Especially if kanang musulti ta, mo-respond ta in contradiction sa ilang belief. No? For example, naa siya gisulti imong co-employee. Nya mo ana ka nga, ay kanang mas maayo man ngayon ani nana. Nya tubago na nga, ay kuan sa gay kanang muram sa kuan ay pamaymay man kay. Ana gi persecute na ka ba? Pamaymay mo ka, pa-Christian, daghang mga storya. Kay tungod ang imuhang gistorya sa ilaha, contradicting sa ilahang comfort. Contradicting sa ilahang gusto nga tuuhan. So inana siya. So, compared sa A ug B, mas maayo gid nga ang reason sa kung i-persecute naman lang ganita, let's make sure nga ang letter B ang ato ang reason. No, dili ang letter A. Kay madaot na atong testimony kung letter A pa. Okay. Next, the last topic na siya, last topic. Dili pa di ay. Asan ako? Napaday 3. So, expect adversity. Unsa man ning adversity? 2 Timothy 3:12. Okay, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Expect adversity. Adversity means hardship. Mga kalisod. So, mas maayo nga i-expect na lang nato daan para di ta ma-shock. No? Nga bisag asa ta naagi adversity. Sa work, sa eskwelahan naagi ng adversity gid. So, one way to handle that kind of difficulty is to expect it. Kay para naa kay say tawag gani, prepared ka mentally, spiritually, and emotionally. So, next one, number 3. Then commit the adversity to God. Kaya as we all know, di na to kaya. Especially if daghan kay mo persecute na to. Or grabe ang ato ang struggle. 1 Peter 18:23. 1 Peter 2:18-23. Okay. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. So, kana siya. Kana lang sa atong basahon. Di ba? Be gentle daw. So, dili ta mo baws. If i-persecute ka, ayaw baws. Baga diretso. Joke. I love baws. Mas maayo pa nga magpakahilom ta. Pero lisod gano kanang labi na og kanang matandog na gid itong pride ba. Matandog na gid ang ato ang kuan. Labi na ni mga laki. Laki gugo. Nya ingon na naong kunin mo. Di ba? So inana, mas maayo pa nga muhilom na lang. Pagbuntong hininga lang. Unsay Bisaya buntong hininga. Ana na lang ba? Iluom na lang ba? Mas maayog iluom na lang kay nato unsa to giingon sa Bible nga ang makahugaw sa tao dili ang mosulod but ang mugawas. So, kung unsay mo gawa sa atong baba, mo anay makahugaw na to.
mas mahimo pa noon ng reason nga i-persecute ta more. 'Di ba? Kay nakasulti man ka ana tungod sa imong anger, tungod sa atong anger. So instead of magbows, commit the adversity to God. Next. Kani mo na gid siya tinud anay na ni last na ni. What to consider when looking for a job? Sa katong mga job seekers. So ask it from God. Kaya naman ko sa amo kami ni Joy sa una ang trabaho namo sa Manulife amo gining gipangayo sa Ginoo. Nya grasya sa Ginoo iya jung gihatag. Wala gud ko ni apply og lain na to. Manulife ra akong gi-applyan. Gihatag niya. Nihuwat lang kog mga pila ka man 6 months man siguro to, dugay kayo. Grabe yung kon. Will it destroy? Second consideration is, will it destroy what God built in your life? No? Labi ng mga laki, ayaw dyan magsud ng trabaho sa gay bar. Bisag magkalisod. Ayaw dyan i-consider ang gay bar. Makadaot na. Kana mga ingana nga mga di maayong mga trabaho, ayaw dyan. Bahalag lisod. Pangayoon na to sa Ginoo. Kay makadestroy na siya sa atoang Christian life, sa atoang testimony. Even ang girls, kanang mga kaybaw ta, we are all mature nga naagi yung mga trabaho nga dili makiangayon sa Kristohanon. Girls or boys naagi mga inana mga trabaho nga although dako kita pero hugaw ang kita. No? So ayaw jud magsuda na, bahalag mukaon mog asin og kanon. Di kita magsuda na. Next. Will it still allow you to attend church? Kuan gani, common gani siya. Maka-attend pa ba ko? Nabay trabaho Saturday, Sunday? Or if naam gani Saturday, Sunday, at least maka-attend ba ko og usa ka service or maka-ipsot ba ko sa trabahuan para musimba? So yun na. Dapat dili siya nga, ay kani kay naay Saturday, Sunday, maka-reason ko. Dili. Kinahanglan i-consider na to nga dili nato pasagda ng ato ang fellowship with others and pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Next. Now kani last one. When changing jobs, is it with pure intention? Unsa may pasabot ani? Mangita ba kag laing trabaho with a pure intention kay basin ang imo niyang pagpangitag laing trabaho kay naa kay sala sa imong kumpanya? Or basin niyag naa kay issue sa imong kumpanya? 'Di ba? Na nalambigit ba ka sa kabit-kabit? Nalambigit ba ka sa pagpangawat? Nalambigit ba ka sa distraction sa pagkatao sa imuhang kauban? So yung nana siya, pangutanon nimo yung kagalingon, is it with pure intention? So unsa may atong buhaton if ever nga nalambigit jud to sa ingon nana? First, ato sang i-get right. No? I-get right sa nato. Magpakaubos ta nga kanang pasaylo ako, nabuhat ni nako, kanang nadala ko sa ako ang kanang selfish intention, nadala ko sa tentasyon. Dili kay mo ikyas imo ato ang biyaan nga unresolved bitaw. Unresolved cases. Mura siya sa kanang friendship ba nga nag-away mo. Buwag na lang. Wala man lang mo nagstorya, wala man lang mo kuan kung unsa hinungdan sa inyong away. 'Di ba? Diretso buwag na lang, wala lang ngita lang kog laing friends. 'Di ba? So wala siya dili siya Christian-like nga resolution. Kuan siya ikya siya, dili siya pag-solve. We have to face the consequences of our actions. Ana siya. So sowing and reaping. Okay? Napabailain? Wala na no? Wala na. Okay, so mano na siya ang last. So I hope na atay nakuha nga mga lessons no about sa ato ang unsa dapat ang atong attitude towards our employers, towards our jobs, and also atong attitude as an employer sa ato ang mga gipang sweldoan. Are we still the servants nga giingon sa Ginoo nga dapat servants ta bisag kita ang bossing, kamo ang bossing? Dili ingon nga kanang ikaw ang bossing, taas imong garbo dapat dili ka mag-serve sa imuhang servant. No. Sama sa giingon sa Ginoo nga love thy enemies. Same po na inana kalisod no nga murag kuan siguro nga serve your servants. No, murag contradicting kay ba serve your servants. Pero mamay kitudlo sa Ginoo, dili kita ka contradict ana.
And maupod ang kung atong tan-awon in a Christian perspective, maupod siya ang nindot. Okay? Sige. So mo to siya ang atong lesson, magampo ta. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, daghang kayong salamat Lord sa lesson nga imong gihatag kanamo. Lord, we pray nga tabangan mi nimo nga ma-apply to namo Lord sa among tagsa-tagsa ka mga trabaho, even Lord sa among pag-eskwela. Makapakita mi og respeto sa among supervisors, sa among mga employers, sa company, sa among co-workers, sa among teachers, Lord, ug sa among mga classmates. Giyahi mi, Lord, nga among mapakita kung unsa, Lord, ang Christian nga imuhang gusto nga para kanamo, Lord. Unsa ang Christian life, ang Christian attitude nga imuhang gusto para kanamo. For the glory of your name, for the testimony of Jesus Christ, tabangi mi Lord nga dili mi madala sa tentasyon, dili mi madala sa garbo, dili mi mahug sa laang Lord nga makapaguba sa imuhang pangan diri kanamo. Lord, we pray nga imuhang giyahan ang service Lord. Tagaay mi og kasing-kasing Lord sa pagpaminaw. Daghang kayong salamat Lord sa wisdom and sa guidance nga imong gihatag labi na kanako Lord sa nag-share sa imong pulong. I would have not done this without your guidance, Lord. Daghang kayong salamat, Lord, or this we pray in Jesus' name. Amen.